The use of population control to prevent economic crisis has its critics. Betsy Hartman disagrees with the advocates of neo-Malthusian theory and accused governments of using population control as a substitute for social justice and much-needed reforms, such as land distribution, employment creation, provision of mass education, and healthcare. So, so si Betsy Hartman di ay kay dili siya agree nga sa Malthusian idea kay for her gihimo ra daw ni sa gobyerno para nga para ang population control as shortcut instead nga ayuhon gani ang kanang real social problems ang and para niya mas importante ang reforms like fair land distribution, job creation, and mass education o better healthcare. So ang kuan jud kuno ani dili kuno ang population ang main issue kundi ang lack of social justice. And next is Malthusian refers to the belief that population control through the use of contraception is essential for the survival of the Earth's human population. So, ang kani siya kay belief ni siya nga need ko no i-control ang population using contraception aron nga ma-survive ang population sa Earth. So, kani siya kay kanang mao ni siya ang hihimo nila nga solution kung daghan kaayo ang mga tao kay mahutdan ko na og resources mao nga need nila i-limit ang population growth. So others pointed out that the population did grow fast in many countries in the 1960s and the growth aided economic development spurring technological and institutional innovation and increasing the supplies of human in what's this adequate and engineer. So kani siya kay naiuban nga scholars nga niingon nga bisan paspas daw ang population growth sa daghang countries kuno sa 1960s nakatabang gihapon daw ni sa economy kay because of this tungod sa kadaghan kuno sa tao na-push kuno ang technological ug institutional innovation, so mas daghan kuno ang ideas, workers og development nga nakaboost sa economic growth. Advances in agricultural production have shown that the Malthusian nightmare can be prevented. So kanang sa theory ni Malthus giingon niya nga kung mosobra daw ang population na daw possibility nga magkuwang ang food supplies and nga pwede ni siya mo result into hunger. But pagbasa ko no sa pag-improve sa farming of agriculture karon na ay possibility nga malikayan ang Malthusian nightmare or ang lack of food supplies and mas daghan na ani ang mas mas organized production. So naagihapon ang food supply bisan nga mudako ang population. Then the Green Revolution created high yielding varieties of rice and other cereals, and along with the development of new methods of cultivation increased yields globally but more particularly in the developing world. So kani siya kay ang Green Revolution kay nag-introduce ni siya og mga rice ug cereals nga daghan og
og produce. So kani siya gisagol ni sila sa bag-ong farming methods like sa mga efficient irrigation og fertilizers. Mao nga ni taas gani ang unsay nga ani ang ani sa tibuok kalibutan or sa whole world, especially sa developing countries nga nagkinahanglan og mas daghang pagkaon. Between 1950 and 1984, global grain production increased by over 250%, allowing agriculture to keep pace with population growth and thereby keeping global famine under control. So kani siya kay gikan kuno pag 1950 hangtod nga 1984 ni saka daw ang grain production sa 250%, and because of this nasundan kuno ang agriculture og paspas nga pagkon gani pag increased population og na-control siya og na-control ang global famine og kagutom sa kalibutan. Then scholars and policymakers agree with the neo-Malthusians, but suggest that if governments pursue population control programs, they must include more inclusive growth and greener economic growth, which means dapat daw i-monitor ang population, and ingon sila nga kung mag-create gani og population control programs, need daw nga inclusive para sa tanan og sa eco-friendly growth kuno. Dili lang puro numbers ang tan-awon. Women and reproductive rights. Women are often subject of these population measures. Reproductive rights supporters argue that if population control and economic development were to reach their goals, women must have control over whether they will have children or not, and when they will have their progenies, they will be able to pursue their vocations. So kanang kasagaran sa mga babae kay affected jud ani nga mga population programs kay ang mga supporters sa reproductive rights kay muingon nga para mo-work kuno ang population control og economic growth, dapat nga ang mga babae daw kay naay choice kung gusto ba sila or ganahan ba sila nga magkaanak or kung kanus-a. For example ani kay kung ang usa ka babae kay nagtrabaho sa opisina, kay kung gusto daw niya nga unahon ang career before magkaanak, dapat na ay opinion siya, option siya, like for example, contraceptives or family planning programs daw. And next is this correlation between family, fertility, and fortune has motivated countries with growing economies to introduce or strengthen their reproductive health laws, including abortion. So kanang ang connection sa family, fertility o kanang economics mao nga daghan kunong countries nga nagdevelop sa ilahang economy gi-introduce og law sa reproductive health, including abortion. Kay ang for example, ang example ani kay sa Philippines kay natay RH law nga naghatag og access sa family planning og reproductive health services nga para kuno sa mga babae makaplano sa ilahang pamilya og career and makatabang pod sa overall economic growth sa country. That's all.